Hello guys, and welcome to our part 2 video ng ating introduction to programming. Sorry na putol yung video kasi sobrang laki niya. So, hinati ko na lang siya sa dalawa. Kasi ang hirap din mag-upload kapag sobrang laki ng video. So, ang mga naiwan nating hindi natin na-discuss is yung if statement, functions, case statement, tsaka yung array. Ngayon, explain ko lang isa-isa kung paano ginagamit ang mga functions na to. Okay? So, sa if-else statement muna tayo. So, sa if-else statement, nag-declare tayo ng isang variable which is number. So, papatakboyin ko muna siya para makita natin yung output. Ayan. So, sabi ko dito, printf, enter any integer value. So, nag-scanf tayo next at pinasok natin yung value ni number. So, let's say ang value natin for number is 50. You have entered a positive number. Ngayon, bakit yan ang sinabi niya? Kasi, ang sabi dito sa statement ko, if number, which is 50, is greater than equal to 1, then, ito yung gagawin niya. You have entered a positive number. Else, kung hindi naman, you have entered a number lower than 1. Since, na-fulfill natin yung statement niya, dito siya papasok. And, saka siya mag-end. So, kapag hindi natin na-fulfill to, so for example, pinasok natin 0. 0 is greater than equal to 1. So, mali, di ba? So, dito siya pupunta sa else. At ito yung gagawin niya. So, gawin nga natin para makita natin yung difference. Kung ganun nga, 0. Di ba? You have entered a number lower than 1. Di ba? Paano kung negative number ang pinasok mo dyan? Negative 99. Yan. You have entered a number lower than 1 pa rin. Ito at ito pa rin ang gagawin niya. Kasi hindi niya na-fulfill ang statement na to. So, ganun lang yung ginagawa ni if-else statement. If ganito, ito ang gagawin. Else, ito ang gagawin. Diba? Ganun lang siya kasimple intindihin. So, next, ang susunod natin is si functions. Si functions, madalas kasi, diba, sa lahat ng tutorial natin, itong ginamit natin, si int main. Ngayon, gagamit tayo ng isa pa. So, gumawa tayo ng isa pang function na tinawag nating center. So, si center, ang gagawin natin dito, papatakboy natin to, and then makikita natin kung paano natin nagamit si center na function. Left, center, right. Yan. So, nangyari dito, tinawag niya muna si printf. Nag-print siya ng left, space, pinrint niya si center, and then, print niya si right. Ngayon, paano ko tatawagin ngayon si center? So, ang gagawin ko lang, delete ko lang to. Tapos, i-type ko si function na center. Center. Tinawag ko si center. Then, yan. So, tignan natin kung same lang yung mangyayari. So, close muna natin to. Tapos, left, center, right. Diba? So, ang ginawa niya, pinrint niya si left, tinawag niya si center, which is this one, and then, pinrint niya si right. So, ganun lang ang paggamit ng functions. Minsan kasi, sobrang haba ng codes, kailangan putulin mo siya. So, pag pinutol mo siya, kailangan gagawa ka ulit ng ibang functions. So, ginagamit to, especially sa mga programmers, kapag sobrang mahaba na yung code nyo, kailangan putulin nyo yung code and then gawa kayo ng ibang function at tawagin nyo sa pangalan kung ano talaga yung ginagawa nyo sa loob. Diba? Para hindi kayo malito. May groupings kayo. So, ganun lang yung ginagawa ni functions. Ang sunod natin is si case statement. Sa case statement, ganito ang structure niya. So, magde-declare tayo ng isang variable. Sample natin. Nag-declare tayo ng isang variable which is si grade. Ang character grade daw is equal to A. Ito daw ang value ni grade. So, sa structure ng case statement, meron tayong tinatawag na switch. Ang ginagawa nito ni switch, kinukuha niya yung value ni variable na grade, tapos, i-check niya isa-isa dito kung saan siya mag-fit. So, for example, ang grade natin is equals to A. So, ang grade daw, case A. So, ang gagawin niya, ipiprint niya, you did a great job, break. Ang ginagawa naman nito ni break, tatapusin niya yung line of code na to, and then, i-skip niya to lahat. At ang gagawin niya, magpupunta siya sa return 0 or i-end niya yung program. So,
So, tignan natin kapag nira natin kung anong ilalabas. You did a great job. Bakit yan? Kasi sabi ko grade is A. You did a great job. Paano kung palitan ko ng F? Pag sinabi kong F, you failed. Diba? Sabi ko kasi F. Ang grade is F. So, dito siya. Paano kung ang gawin ko is F pa din, pero maliit na F? Mababasa niya kaya to. Since si C programming nga is medyo case sensitive, kapag sinabi mong big letter F, dapat big letter F talaga. So, pag nilagay ko small letter F, hindi niya makikita yan. Ang gagawin niya, sasabihin niya default. Or, hindi niya kilala, default. Invalid grade. Diba? Yan. So, ganun ang ginagawa ni switch. Simple lang siya, pero eto, parang multiple choice. Kung hindi A, B. Kung hindi B, C, C, F. Yan. Diba? Okay. Tapos, eto yung pinaka-last, which is si array. Si array naman, ito yung pinaka-basic structure ni array. Explain ko muna. Pero, sa susunod na video ko, explain ko yung insertion and deletion of a specific index inside an array. Kasi medyo magulo na yun eh. Medyo mahirap dun. Kaya, medyo ihiwalay muna natin siya since introduction lang muna tayo. Okay? So, ganito ang isang structure ng isang array. So, sa array, nag-declare tayo ng isang integer. Si array nga pala, gumagamit siya ng kahit na anong type of element naman. Pero ngayon, ang gagamitan natin is integer. Ang tawag natin sa variable natin na lucky numbers. So, sa loob ng lucky numbers, pag sinabi mong array, pwede kang magpasok ng maraming value. So, gumamit tayo ng 5 elements. Si 5, 10, 15, 20, 25. So, ibig ko sabihin, ang laman ng lucky number variable ko ay 5, 10, 15, 20, 25. So, ang tawag dito ay element. First element, second element, third element, fourth element, fifth element. Okay? Pero, kapag binasa yan ni computer, indexing ang ginagawa niya. Which is, mag-uumpisa sa 0. Index 1, index 2, index 3, index 4, index 5. Index 0, 1, 2, 3, 4. Sorry. So, ayan, nilagay ko na dito, di ba? Yung mga index. So, pag pinrintf ko siya at tinawag ko si lucky numbers, fourth index, ang lalabas dapat dito is 25. Yan natin. 25, di ba? So, pag tinawag ko naman si index, sabihin na natin index 2. Dapat, ang lalabas dyan ay 15. Diba? Paano pag tinawag ko si index 0, ang lalabas dyan ay 5. 5. Diba? So, ganun ang pagbasa ng index or elements sa isang array. So, sa susunod na video natin, explain natin kung paano tayo mag-insert o mag-delete ng specific element sa isang specific location. Okay, medyo mahaba kasi yung code na yun eh, kaya ihiwalay na lang natin kasi baka matagalan na naman ang pag-upload ng video na to. So, for the meantime, hanggang doon na lang muna. So, hope to see you next sa ating video. Okay? Sige, let's check kung ano pa yung pwede nating ituro sa inyo, and sa mga susunod na araw, magtuturo ako ng ibang programming languages pa. Okay? Thanks! Bye-bye!